lang po. Ipapakilala po na natin ngayon ang ating guest speaker at meron po din siyang pakiusap ko lang po na habang nandito siya, pagkatapos ng kanyang pagsasalita, wala na pong magtatanong kasi grab lang natin siya dahil papunta na siya ulit sa mga president's meeting with the management of Crowd One. So without further ado, let's all welcome Recording in progress. Ating guest speaker for tonight, President Two-Star, isa sa pinagmamayabang ng Pilipino sa buong Recording mundo. stopped. Nora Nganoy, President Two-Star ng Crowd One. Recording in progress. Hello? Paki-spotlight po. Hello? Ayan. Hello po, ma'am. Okay po. Hello, good morning. Hello po, ma'am. Sorry. Medyo ubos-ubos yung boses ko kagabi. Good morning. Mga Pilipino ba lahat? Yes po, ma'am. Meron si Sir Precious po. But he can understand Tagalog po. Ano na yun? Wala yung camera ko. Okay. Kita ka na namin, ma'am. Ang ganda mo. Kita pa yung kagandahan niyo, ma'am. Opo. Parang kahit napagod po ata yan. kayo kaka-dance show kay Sir, kay Founder. Sorry, kagigis. Nagulat pa ako sa ni Ate Arena. Anyway, sorry kasi yun nga, katatapos namin ng opening kahapon and matagal namin inaabangan dito sa Dubai yung pag-open talaga ng office dito sa Dubai kasi nung pinakita lang yung sa amin nung April, napakalaki. It's one of the biggest office na nakita ko sa Dubai. It's the whole floor. Lahat po, buong floor, it's almost 50,000 square feet. And andun po lahat, kumpleto lahat yung mga kailangan natin doon. May mga training room, may mga coffee shop, may mga individual na mga function room na kung pwede gusto mong i-separate yung grupo mo for private meeting. Kumpleto po. It's the most ideal office na nakita ko po sa buhay ko rin dito sa Dubai. And we were so excited kasi ito talaga yung inaantay natin to show them na hindi po tayo yung pasara. This is just the start. Sabi nga nung founder natin, this is still just the start. Hindi tayo yung company na after 2 to 3 years nagsasara. By the way, sa mga hindi nakakilala sa akin, aside from the introduction ni Ma'am Adele, ako nga pala, I'm a native of Baguio City, from Luzon. Yan, magkakaano po kami nila Ma'am Adele they are from Ilocos Sur, I believe, they are from Ilocos Sur, and ako po sa Baguio rin, the summer capital of the Philippines. Igorota po, by origin, I'm Igorot, and we are speaking in Ilocano. So yun, I'm a nurse by profession. I work as a nurse for 2 years. 2 years lang po akong nag-work, and then I realized na kung hindi ako mag-abroad, walang mangyayari sa akin sa Pinas. So, nag-try ako na mag-abroad twice. I try my luck to go to the US. Unfortunately, yun nga, hindi ako napagbigyan for so many reasons na ang daming requirements ang mga nurses papunta ng US. And then, nag-apply din ako sa UK. Unfortunately, ganun din, hindi napagbigyan. So sabi ko, I have to get out from hospital kasi pag sa hospital lang naman, aside from you are overworked, kulang na kulang yung sahod mo. At that time, nag-away kami ng tatay ko kasi I still ask for money. Nagtatrabaho na ako sa hospital, hindi niya maintindihan kung bakit ako humihingi. Hindi niya alam na kulang yung sahod. So, sabi ko, if hindi ako mag-abroad, walang mangyayari sa akin dito even if I work for like 20 years. Maghihirap lang ako for only 15,000 na sahod. So sabi ko, I have to get out from this hospital for the meantime. I have to develop some skills to look for another job outside, aside from
working as a nurse kasi walang mangyayari talaga kung 15,000 lang yung yung sahod mo. So I get out from the hospital and yun, nag-research ako ng mga ibang trabaho, and ang nakita ko, ang naririnig ko sa mga restaurant sa Baguio, karamihan yung sa real estate. Pag naririnig ko yung mga ahente sa Baguio, nag-uusap sila ng about milyon-milyon na commission. So at that time, nag-open yung Camp Janhay. So everybody, Camp Janhay is very famous in Baguio. It's the most prime location. So at that time, medyo nang dinidevelop ng Phil Estate ang Baguio. Pumasok po ako as a real estate agent. And since Baguio is selling like hotcakes sa Janhay, I was able to sell so many units in 4 months. Na-promote po ako na branch manager. At that time, yung mga nabenta ko na unit, ninakaw pa ng yung director ko. Yung commission ko worth 800,000. And I was frustrated kasi nireport ko pa siya sa vice president ng company. Pero sabi niya, wala na tayong magagalaw kasi nakuha na yung cheque. So medyo nadismaya ako. Umalis ako sa Phil Estate and then I went into life insurance kasi may nanik ako sa Baguio na ahente from Manila. And at the time then, kabubukas ng Life UK sa Philippines. So, sabi niya, magaling ka naman, Nora, kung naging branch manager ka sa Baguio, ay sa Phil Estate. Then, i-try mo rin sa insurance, pero I will not guarantee na branch manager ka din dito. You have to start as an agent. Sabi niya sa akin. So, sabi ko, okay, kung agent ang start ko, sige, anong gagawin ko? So, inano niya ako na to attend the seminar and to take my license, insurance license sa Manila. So, bumaba ako ng Manila, attending seminar for 3 days. Yun, nag-take ako ng exam sa Insurance Commission and then luckily, nakapasa ako ng take 1. So, yun din ang career ko sa insurance from agent. After a year, na-promote kami na unit manager and then after umalis din ako sa ProLife. And then, I was pirated since kami yung mga top agents sa Unit of the Year, top Unit of the Year sa ProLife, na-pirate din ako sa AXA and I was given the position to become branch manager. So sa AXA rin, after 2 years, sobrang stress din yung to become branch manager sa AXA. Sobra yung quota na binibigay sa'yo. And it's not worth yung salary and commissions na binibigay. Halos malagas-lagas yung book ko I have 50 agents sa Baguio and halos wala na akong time sa sarili ko. Sunday na nga lang na rest ko kulang na kulang pa. And then ang dami mong paperwork na gagawin. So sabi ko, hindi worth it ito na isugal ko yung buhay ko dito. And then they keep on, dinodoble-doble nila yung yung photo mo. When you produce 20 million next year ulit, sabihin nila 40 million. After 40 million, sasabihin naman nila 100 million. And hindi, sobrang daming mga paperwork, daming mga claims, daming mga hospitalization na inaayos mo aside from sa mga meeting. Sabi ko, mamamatay ako dito ng oras pag hindi ako. So I get out from selling life insurance and sabi ko, nag-independent broker muna ako sa real estate sa Baguio. And then, and also medical insurance pala. Pumasok din ako sa Caritas as a consultant. Nakita ko rin naman yung okay naman yung pero hindi ko rin masyadong itinulo. I become unit manager sa Caritas and then I get out. After sa mga na yon, I went to Hong Kong pero hindi po ako yung nagtrabaho sa Hong Kong. Parang namasyal din ako. Tinignan ko yung mga OFW doon. Hindi ko po kaya yung trabaho doon kasi grabe po yung rin nila doon. Yung mga nagtatrabaho doon tapos talagang parang tsaka sa Hong Kong po nakita ko yung discrimination ng mga Chinese sa mga Filipino workers doon, talagang ang baba-baba ng tingin nila sa kanila. Then sabi ko, hindi ako magtatrabaho dito na ganito na magpapa-adila tapos para kang kawawa na tagahugas ng tagakuskus ng mga CR nila. Tapos
kahit anong gawin mong kahit anong gawin mo sa Hong Kong na kahit magaling ka sa Hong Kong, hindi ka pa rin nila bibigyan ng opportunity to hold any position sa mga offices or sa mga ibang unless mga insurance din. Sa pagpapasok ako na insurance broker sa Hong Kong, wala po akong kilala na mga inchik masyado at mga Pilipina doon, hindi nila afford na kumuha ng insurance. So, I stayed there for 6 months like a tourist, tapos bumalik na ako ng Pilipinas kasi it's so expensive to stay in Hong Kong na wala kang masyadong pera. So, bumalik ako ng Pilipinas, yun. I stayed in Manila, tinitingnan ko kung anong mga trabaho sa Manila, and then yun nga, na-meet ko ang mga networking companies na nagyayaya sa akin ng mga food supplement, to sell food supplement. Mga at that time, usong-uso na yung glutathione. So, naging model din ako ng glutathione noon. Pero sabi ko, hindi rin sapat yung, even my condominium in Manila, hindi ko mabayaran kahit ilang glutathione pa yung ibenta ko. So, I'm still asking for some support for somebody na to sustain my life in Manila. Pati kahit sa Puyatan, ang networking sa Manila. So I go back to Baguio kasi at least andun yung family ko na nakakatipid ako ng mga rentals. And then yun 2015, doon ko na medyo nag full time ako sa networking, pero at that time, puro yung mga company na na-promote noon is puro scam. Yung mga monoline, yung mga medyo since marami akong kakilala sa Baguio and I was so good to promote some companies, na-involved din ako sa mga, I was blamed sa mga scam na nagsara na company na pinomote namin. So medyo nagkaroon ako ng trauma rin doon sa and I was branded by my family, yung mga kapatid ko, my brothers, since they are all having business in Baguio na yung auntie nyo, puro scam yung pinopromote niya. So medyo nag-negative ako sa kuya ko na dati bilib na bilib sa akin dahil lahat ng position na pinapasukan ko ay becoming branch manager, may position kaagad ako. So medyo tinted yung pangalan ko. And then somehow parang may nag-ano sa akin na wag kang muna sa local company na parang laging nagsasara. So I went into parang independent real estate pa rin ako. Tapos there are time na naka-commission ako ng halos 1 million. And then may nagyaya sa akin sa Thailand, sa Bangkok, na dati namin kakilala sa isang company. Sabi niya, no, what are you doing? So sabi ko, I'm still doing some local company and real estate brokerage. Sabi niya, want to come to Bangkok. So yung company po na yon sa Phuket, pag-aari ng isang European company. European company na nasa Bangkok, Thailand. Nung nakita ko naman na okay, kinuha ko lahat yung pera ko na na-commission sa real estate, nilagay ko po lahat doon, almost 10,000 euro. Nilagay ko doon. After 3 months, nawala po yung company na yun. Nag-shutdown for some reason, na nalugi daw, ganito. And yung pera namin, hindi po siya naibalik. So, pero the good news is, doon po na-meet sila Sir Eddie Kinop at saka si Sir Red sa Delstra. Nung nag-start po yung crowd 1 sa Europe, that is January 2019, nag-start ito sa Europe. Pero tinawagan nila ako, naging member sila mga March sila. April nila ako tinawagan to join crowd 1. Pero sabi ko, ayoko na ng networking. Balik na ulit ako sa pagbebenta ng lote dito sa Baguio and sa mga food supplement. Sabi ko kay Sir Eddie, ayoko na yung ganyan na walang product, tapos nai-scam, nawawala yung pera natin. Sabi niya, no, this is a good company. We've known the owner for like 15 years dito sa Europe. European company rin yung sa Phuket, Thailand na sinalihan natin. And sabi na, no, this is different. We just tried because we all lost in Thailand. Sabi niya ganon. I also lost like 150,000 euro. So mas big time si Sir Eddie tsaka si Sir Renz kasi tag 150,000 euro sila. Ako 10,000. Pero 10,000 euro is big in the Philippines. That is almost 600,000. Kasi at that time 60 ang euro sa Pilipinas.
So, sabi ko yun na lang yung pera ko. I have to sell another real estate again to come up with para magkaroon ng capital. And sabi niya, you just, I will put you in. You just give me the information and then I will just put you in. Para tumigil lang siya na tawag ng tawag sa akin sa messenger every time na naka-online ako. At that time, medyo just to survive yung ano na yon, nag-aaral ako ng bakarat. Yung sa bakarat, because one time pumunta kami sa casino, nanalo ako. So sabi ko, aralin ko kaya just for survival. May 5,000 ako, punta kami ng La Union. Minsan naging 10,000, 15,000. Akyat na naman kami. Doon kami na-survive ng like 2 to 3 months na na-survive kami. At that time, talagang kinukonsentrate ko na inaaral ko lahat yung mga games sa casino kasi yun lang yung pang-survive namin. So, pilit itong si Sir Eddie. So, binigay ko yung pangalan ko. Tapos, binigay niya sa akin yung password. Sabi niya, what is the product of this company? Sabi ko gano'n, walang product. Sabi niya, they are coming up, coming soon. Sabi niya, paano tayo magbebe? How can we sell if there's no na naman, mamaya matuluyan na talaga ako dito sa Baguio. And sabi niya, no, we know the owner, you just have to believe. Wala pa rin sa ano ko, tapos sabi ko, para hindi lang niya ako, that is April, para hindi lang niya ako kulitin, naglagay ako ng mga close friends ko na apat na tag 6,000 lang, and then para makikita niya na kunyari may movement ako. And then after May, umakyat po si Sir Ren sa Baguio to visit me. And yun, nag-i-explain siya sa akin sa SM, pero sabi ko hindi ko pa rin siya ma-feel. Hindi ko pa rin siya ma-feel na napapasok ulit sa crowd 1. So nag-i-explain siya, parang wala ako, hindi ko talaga naintindihan yung concept. So sabi ko, okay, I will call you back. Sabi ko, so umalis ng Baguio si Sir Renz, kasama yung isang downline din niya na si Sir, yan yung mga picture na. Si Sir Fred, taga Amsterdam din na pumunta sa Baguio just to recruit also Sir Renz. So yun, after, sabi ko, pinipilit ko pa rin to sell some food supplement. And then, bumaba ako ng Manila, yung apply ko naman sa food supplement, hindi sumipod. So, naisip ko si Sir Renz to call. Sabi ko, tinawagan ko siya, Sir, I'm in Manila. Sabi ko, oh, you're in Manila, when are you going up? Sabi niya, tonight. Sabi ko, kasi wala na akong pera at that time. Ni pang hotel sa Manila, wala na akong pera. So, sabi ko, do you want to meet me? Sabi niya, yes. Sabi ko, if possible, how is crowd 1? Sabi ko, ganun, oh, it's very good. Can you wait for me? Sabi niya, 30 minutes, I'll just grab a cab. At that time, wala ring sariling sasakyan si Sir Ren sa Pilipinas. So, nagtataksi din siya, nag-grab. So, nagkita kami sa Shangri-La, kumain kami sa Shangri-La, and then, sabi ko, how is crowd 1? It's very good. Sabi niya, ganun. So are you earning? Sabi ko, after that is June, second week of June, nagkita kami ni Sir Red sa so that is almost like 2 months. May June, yeah, after 2 months. And pinakita niya sa akin yung account niya at kumikita na siya ng 24,000 euro. So 24,000 euro, nung kinompute ko, nasa 1.8 million. So sabi ko, how did you do that? Sabi ko, is that real? Sabi ko, gano'n, did you withdraw it? Sabi ko, kasi maraming mga cryptocurrencies na pumunta ng Pilipinas, milyon-milyon yung binibilang mo doon, lalo yung billion coin, billion daw yung halaga ng billion coin na yon. Hanggang ngayon, hindi naman nangyari, hindi naman pumunta sa token. And we promoted a lot of coin din na hindi naka-take off. Like 1 coin, yun, nasabit din kami doon sa 1 coin na yun na hanggang ngayon hindi naging So sabi ko, how did you withdraw? So pinakita niya ulit ako sa akin, yung withdrawal niya, he is withdrawing like 200,000 a day. Coin PX to BDO, tinatransfer niya. So sabi ko, oh, totoo nga. Sabi ko, what kind of company is this? Sabi ko, they're into gaming. Sabi niya, gaming. And then casino, sabi niya,
Pero they have online casino now. Sabi kong ganon. No, it's still coming soon. Sabi niya, what if it will not happen, that the online casino will come, the gaming will not come? Sabi, no, it will come because we know the owner. He's really an IT. Sabi niya ganon. So medyo kakaba ako. Pero at that time, talagang wala na akong pag-asa doon sa food supplement ulit. Itong nakita ko na 24,000 a week, medyo nabuhayan ako ng loob na ito, baka totoo ito. So, wala akong sinayang na panahon. Umakyat ka agad ako ng Baguio. Talagang kahit yung nasa bus ako sa Baguio, 6-hour trip from Manila to Baguio, hindi po ako nakakatulog. Talagang iniisip ko yung nakita ko na 24,000 after 2 months na hindi kami nagkita. This guy is already earning 24,000 euro. That is almost, hindi ko po nakita yung ganong income sa dami ng company na sinalihan ko. So sabi ko, dito siguro ako makabawi. Pag makabawi ako dito, mag-ipon ako ng puhunan and then I'll do traditional business. So yun yung isang balak ko. So after 3 days, umakyat po si Sir Ren sa Baguio. And then ito yung mga grupo ko na mga second time na pumunta siya. Kasi yung first time na pumunta siya, gumawa lang ako ng strategy. Nung nagte-text ako sa mga taga Baguio na kakilala ko, pagdating ko pala ng Baguio, that is 3 o'clock in the morning, hindi pa rin ako makatulog. Nag-iisip ako ng strategy. And yun, ang lagi kong the reason na palagi akong nagtatap sa isang company, every time na papasok ako, mayroon akong strategy na ginagawa. I'm listing like 100 names kaagad. Ito yung ituturo ko rin sa inyo na kailangan yung gawin. Make a list of, bumili kayo ng isang notebook, make a list of like, pilitin yung magkaroon ng 100 names, prospect names, para mayroon kayong base client. Hindi yung puro kayo lang patsamba na mag-recruit ako kung may naisip ako, mag-recruit lang ako kung may na-meet ako, mag-recruit ako kung mayroon akong nakilala. Huwag, kailangan may plano kayo kaagad para mabilis yung pag-take off nyo dito sa crowd 1. So I make a list, pagdating ko, hindi pa ako natulog, naglista pa ako ng mga pangalan. Hinanap ko lahat yung mga number na yon. And then after 7 o'clock in the morning, nag-text blast na ako sa almost 30 na mga kakilala ko sa Baguio base muna. Kasi yung mga ibang nilista ko from Manila, from Dagupan, Pangasinan. So Baguio muna kasi yun yung mga tao na mamimit ko. Nung nag-text blast ako, ang ganda-ganda ng mga sinabi ko doon sa text ko, there's a new company coming, it's a technology company, first time in the Philippines, mga gano'n yung sinabi ko. Lahat po ng sinabi sa akin is negative. Sabi na katatapos lang ng scam. Grabe, anong scam na naman yan? Anong ano na naman yan? So, puro negative. At ang nag-oo lang na tignan ko, pupunta ako, 3 lang. Out of 30 na tinext ko, 3 lang. So, ganun po ang networking. So, kung gusto nyong makarecruit ng 10, 10% lang ang darating dyan, mag-invite kayo ng 100. Baka 20 or 10 or 20 lang po yung darating dyan. So, sabi ko nakakahiya naman, bukas na darating si Sir Renz, coming from Manila, traveling 6 hours to Baguio, tapos ito lang yung mamimit niya, baka yung 3 mabawasan, 1 na lang yung darating. So, gumawa ako ng strategy, sabi ko, nag-text blast ulit ako sa mga kakilala ko. Sabi ko, birthday ko bukas. Ililibre ko kayong lahat. Magkita tayo doon sa may buffet, sa snack buffet. Mayroong famous restaurant doon sa sa downtown Baguio na Cafe Grill. Yun, may doon, nasa sentro yun. Ito sa restaurant, sa hotel na ito. So, nung nag-text blast ako na birthday ko at maglilibre ako, marami pong nag-reply. Tapos mayroon pang forward ulit nila sa mga kaibigan, mayroon pang mga nadagdag na totoo ba na maglilibre ka bukas dahil birthday mo? Oo, sabi ko, alam namin wala ka ng pera, paano mo kami ililibre? Mga 20, 30, ganun yung pupunta. Oo, sige, punta lang kayo. So, ganun yung strategy ko. Actually, hindi talaga ako nag-invite ng business kasi walang negative lahat. So, nung na yun, 10 o'clock, andun kami ni Sir Renz. 2 o'clock yung break, yung snack buffet. Sabi ko,
andyan na, ang dami nang nakapila, alauna pa lang, 1:30, andun na sa salamin, nakikita ko nakapila na yung mga IT worker na kaibigan. So sabi ko, hindi ko sinabi kay Sir Renz na ang in-invite ko IT worker. Basta sabi ko maraming darating. So siya naman dun sa isang table, medyo tuwang-tuwa naman siya kasi maraming dumadating. Pero karamihan doon mga IT worker. Yung mga ibang kaibigan ko na close, yun yung medyo ilapit ko kay Sir Renz hanggang sa humaba. Ay, gumadaan. Wow, ulam ba siya dito? Hello? Sa IOB, tapos igatangan yung sorry po, pakipute po ang mga mics natin, please. Thank you. Sorry po, Ma'am Nora. My question. So yun, ito yung second week na pumunta si Sir Renz, medyo dumami na. Although hindi nila yung naintindihan, pero siguro guwapo si Sir Renz dyan, parang Hollywood actor, nakita niyo, sabi ko, guwapo yan, hindi yan mag-i-scam, foreigner yan, hindi yan mag-i-scam dito sa Pilipinas. Sabi ko, hindi yan magpapakulong dito sa Pilipinas, sabi ko sa kanila. So, pumunta naman sila, and then yun yung start. After 3 days na nag-present kami doon sa restaurant sa Venice Hotel sa Baguio, kumita ako ulit ng 500 euro. So at that time, yung 500 euro is malaking bagay yun, nasa 30,000. At that time, hindi pa po ako bayad doon sa apartment ko. Pinagtataguan ko pa pinagtataguan ko yung landlady ko kasi nga hindi pa ako bayad. So sabi ko, yung 30,000 na yun, sabi ko, para hindi ako makalabas ako, minsan nagpipretend ako na natutulog kasi 7 o'clock to 8 o'clock nandun yung landlady ko sa harapan ng bahay na naglilinis. Hindi ako makalabas ng maaga dahil nagpipretend ako natutulog. So sabi ko, kailangan lumabas ako, kailangan araw-araw gagawin ko na to. So nung binenta namin yung codes ko na time code, that is 30,000, hinanap ko kaagad yung landlady ko, sinettle ko po yung bill sa bahay, sinettle ko po lahat yung kuryente, tsaka para sabi ko araw-araw lalabas na ako dito sa bahay. So nag-set ako ng goal, sabi ko, every day, I have to get out from the house 7 o'clock in the morning. Umuwi po ako ng halos 11 o'clock ng gabi. And then 11 o'clock, tatawag pa yan si Sir Renz, mag-tutor pa sa akin, magsisermon pa sa akin, marami pa siyang sasabihin sa akin. 2 o'clock po, natutulog ako. 2 o'clock, 6 o'clock na gigising na ako. So yun yung ko kasi sabi ko, kailangan tuduhin ko to for 3 months. 3 months lang, sabi ko, makakuha ako ng puunan. So talagang, kasi nakita ko yung 3 days lang na yun, kumita ako ng 500 euro. So na-amaze ako. Sabi ko, kung tutuduhin ko ito, and then with the help of Sir Renz, kasi siya yung nag-i-explain doon sa Baguio, makakaipon ulit ako ng capital. So for 3 months talagang ito na yung second week namin. Halos kumikita na ako ng 50,000 nung bumalik siya. Ito yung sa Mindanao po ito sa isang presentation namin. Yeah, ito po yung sa Rockwell, yung opening ng office, pero unfortunately itong office na to napasara dahil yung pangalan ni Sir Renz yung naka-register diyan. So in short, talagang tuloy-tuloy yung seminar namin, tuloy-tuloy yung pag-organize ko sa Baguio. For 3 months, sabi ko, lahat ng kinikita ko at that time, 80% talagang I see to it na sinisave ko sa bangko. Because I know, sabi ko, sa dami ng company na pinasukan ko, walang maniniwala sa akin kung hindi ako makakapagpakita ng result na talagang ito kumikita ako. And the only way to show some result is to at least have a bank account. Kasi marami po dati na pumupunta sa Baguio, sabi nila, kumita ako, milyon-milyon, pero kung tanungin mo yung bank account nila, wala akong laman. So it's all hyping. So sabi ko, 80%. So lahat ng kinita ko for 3 months, inipon ko yung 80% and then 20% lang yung ginagastos ko. Hindi po ako bumili kaagad ng luho. May binili lang ako na laptop because it's necessity na kailangan ko ng presentation. So yung 3 months na yun na pag-iipon ko, I was able to save sa video ko 1.7 million. So yung 1.7 million na yun yung pinapakita ko during my seminar. Talagang pinapaikot ko. This is the proof. Sabi ko, tingnan niyo yung
I never seen a company that I earned 1.7 million in just 3 months. Ito yung ebidensya. So, umiikot yung bank account ko, yung video ko. And then tinitignan nila, oo nga talagang hindi lang yan na-deposit na one time. From June, July, August, yun. Talagang 20,000, 30,000, 50,000 every day. So, nakikita nila. So, yun, na-excite ang mga tao kasi ang mga tao minsan, tinitignan nila kung talagang bang kumita ka dyan, talagang totoo na may resulta ka. So, my bank book will not lie. Andun lahat yung proof. And then, after 4 months, inano ko sa sarili ko na I have to buy car. Yung regalo ko, before December is to buy a car. So, yan, before October, that is October, nakabili na po ako ng sasakyan ko na Fortuner out of my savings sa bangko. Although nag-down lang ako ng 1 million dyan, tapos binayaran ko na kaagad yung balanse para wala na rin akong iniisip. So, yun po yung start namin. And then, talagang sabi ko kung scam to, sabi ko kailangan mag-ipon ako ng capital kasi at that time talagang wala pa po yung the online casino, yung Afilgo, is just wala pa po, ginagawa pa po yung apps nila. So talagang it's just a promise. Yung mga tao naman, sabi nila, sige basta may casino yan, walang lugi yan. And then yung gaming po, wala din pong gaming na existing, coming soon lahat. So it's hard, pero yung mga ibang leader naman na kumikita na, sabi nila parang ibang klase itong company na to kasi parang sobra-sobra yung binibigay na pera. So sige, sabi ko, sige tulohin na natin. Habang tayo yung nauna dito sa Pilipinas, kailangan itudo natin to kasi kung marami na tayong nakakaalam dito, then marami nang kakompetensya. Especially sa Baguio dahil doon yung talagang takbuhan lahat ng mga networking. Pag may bagong company, takbo yung mga leader sa Baguio. So, yun po yung journey ko and then yun savings din po yung ginawa ko na savings muna and then halos umaabot na ako ng halos 35 million doon sa mga bank account ko nung may 2020. Kasi at that time, sabi ko, bangko muna ako habang nag-ooperate kami sa Mindanao. 2020, March, galing kami ng Batangas, doon sa isang grupo ko. Then bigla kaming pinauwi sa Baguio, sabi nila magla-lockdown daw. So March, nasa Baguio kami. Nung March naman, bakit ganito? Sabi ko, medyo ang bangko naghihigpit. Dati 2 million yung maximum na withdrawal mo, nilimit na ng 1 million. Tapos yung ATM na naman, na dati 10,000 per transaction, nag-ano ng 5,000. So sabi ko, iba na itong nangyayari na to. Mamaya maipit lahat yung pera ko sa bangko. Baka mamaya ma-hold lahat. O sabihin nila, AMLA, kung saan ko nakukuha yung mga na-deposit ko sa BDO, sa PNB, sa Metrobank, halos lahat ng bangko mayroon akong pera. So ang ginawa ko nung COVID time, naghanap ng mga properties. Unti-unti kong ina-out yung pera ko sa bangko. Pinurchase ko na lang ng mga properties kasi sabi ko, kaysa maamla sa bangko, tapos ma-hold yan ng matagal, tapos alam niyo naman ang mga court procedure kung saan ko kinuha yung mga pera. So, ang ginawa ko, naghanap ng property sa Baguio. So, unang-una kong binili po yung penthouse condo sa Baguio. Saan yung condominium ko? So, at nung nagbebenta po ako sa real estate, talagang ang pangarap ko, makakuha doon sa may malapit sa Bornham. Yun yung pinaka-park ng Baguio, sa mga nakapunta ng Baguio. Pero at that time, nung nagbebenta kami ng condominium, yung West Bornham condo doon, wala po akong sapat na pera. Hindi po sapat yung commission ko para makabili. Pero pangarap ko talaga na ako na taga Baguio mismo, nagre-rent ako for almost 20 years sa Baguio. Lahat ng tao nangangarap na magkaroon man lang ng bahay sa Baguio o magkaroon ng permanent na tirahan kasi mahirap po yung nagre-rent ka. From time to time, yung mga binili mo na gamit, yung lilipatan mo mas maliit doon sa
sa ano, tapos hindi mo man mapagkasya yung mga gamit. Ilang beses po ako napadlakan ng mga gamit na hindi ko na nakuha dahil hindi ko nabayaran yung rental. So talagang obsession ko talaga to get a house in Baguio sa lugar ko mismo. So naghanap ako ng mga properties. Ito yung ano, unang binili ko muna yung condo sa Baguio, yung penthouse sa Burnham that is worth 8.5 million, overlooking Burnham, overlooking doon sa Cathedral, tapos overlooking doon sa SM. So napakaganda po yung site na yon. So kinuha ko kaagad, hindi ako nagdalawang isip. At saka yung may-ari pala noon, nung nagkita kami, kilala ko yung may-ari ng kondo. So nung nakita niya na puyat siya, tapos sabi nung ahente na nagdala sa akin, halika sir, punta ka na kasi hot buyer ito, hot buyer. Sabi nung narinig ko yung ahente. Kasi pag tingin ko doon sa ang ganda ng terrace niya, talagang overlooking ng Burnham Lake, overlooking ng Baguio, overlooking ng Burnham, ng Cathedral, tapos overlooking ng SM. So, yun yung site talaga na gustong-gusto ko. Alika sir, kasi hot buyer to. Nung dumating po yung yung may-ari doon sa condo, kakilala ko. 2 years ago, magkakasama kami sa isang building na mayroon siyang bar na minamanage. Tapos alam niya at that time, nag-real estate lang ako. Wala akong pera. So nung nakita niya ako, sinong buyer? Sabi niya, ito ma'am, ito sir, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Sabi niya, bibili ka o ahente ka? Sabi niya sa akin dahil kilala niya ako na walang pera. Sabi ko, depende. Sabi ko, kung ibibigay mo ng mura, buyer ako. Kung mahal, mag-ahente ako. Pero niloloko ko siya. So, hindi siya naniniwala. Parang binagsakan ng, alam niyo yung parang nag-apura ka doon sa site tapos nakita mo hindi pala buyer yung akala niya wala talaga akong pera, hindi pala buyer, parang umupo siya na nanghina siya dahil maaga siyang tumakbo siya doon sa na puyat. So doon, ako ng salita, sabi ko magkano ba talaga itong yung unit mo na to kasi gusto ko naman ito kasi ito talaga yung either gawin naming office or gawin naming, yan yung yung sa condo. So sabi niya, bibili ka ba talaga o mag-ahente ka lang? Sabihin mo para hindi na tayo magsayang ng panahon, sabi niya. Bibili nga ako kung magkano yung yung benta mo. So dati yan 9 million hanggang kami. Sabi niya, parang hindi pa rin siya naniniwala sa akin dahil alam niya wala akong pera. So nung sabi ko, asan ba yung yung CR niyo dito? Sabi ko sa kanya, diyan sa loob, doon sa master's bedroom. Ito yung sa living room. Pumunta ako doon tinuro niya doon sa master's bedroom. Nakita pala niya yung bag ko nakabukas, mayroong video doon. Although close kami, kaya siguro talagang siya. Nag-CR ako, pagbalik ko, tinitignan na niya yung video bank account ko. Sabi ko, ba't mo yan? Ba't mo kinuha yan? Sabi ko ganun. Nakita niya may 5 million na isang deposit, may 2 million, halos 18 million na yung account balance ko sa video. So sabi niya, sige, usap tayo. Parang nabuhayan, parang nagising siya na talagang totoong buyer ako. Sabi ko, bakit kailan ba tayo naghiwa-hiwalay? 2 years ago lang, sabi niya. 2017, nung naghiwa-hiwalay kami. 2000, that is 2019. So, yun na, 2 years lang. Ano bang ginawa mo? Ba't ang dami mong pera sa bank account mo? Sabi niya sa akin. Hindi ko ma-explain sa kanya. And sabi ko, hindi naman ito yung tao na pagsasayangan ko ng panahon. Ang deal lang namin yung kondo. So, sabi ko lang sa kanya, pumunta ako ng Mindanao, nagpukay ng ginto. So, sabi niya, ganun, sige, pag-usapan natin, magkano ba talaga yung gusto mo? Ganito yung terms niya. So, in short, sabi ko, nakuha ko yung kondo na talagang gusto ko yung location. So, mayroon pang mga natitira sa bank account ko. Yun, naghanap ulit ako ng yung sa farm. Gusto ko po na magkaroon ng farm sa Baguio. So, yung pangalawang binili ko po is sa may La Presa, doon sa Santo Tomas. Yung overlooking talaga. Gustong-gusto ko talaga pag tumanda ako, gusto ko kasi I was a farmer's daughter na talagang yung parents ko po ay farmer, nagtatanim ng mga luya, mga gano'n.
And gustong-gusto kong magtatanim ng mga sarili kong mga organic. Kasi sa Baguio, medyo sobra na yung pag-ano nila ng fertilizer. Yan, yung zucchini. Pupunta ako, napakaganda yung farm. May mga vegetable na siya, daming sayote, ang dami ng mga zucchini na nakatanim doon. So, nagustuhan ko yung lugar yan. Pakalawang binili ko yung farm na yan, 8 million. Nasa almost 60,000 square meter. 6,000 square meter. Yung ano na yan, hanggang doon sa baba. And malapit yan sa malapit pa yan sa lake na yung ano ng Baguio, reservoir ng Baguio. Saka pagpunta mo pa dyan, makikita mo yung China Sea. So sabi ko, ito maganda to, i-second floor ko lang yung bahay ko, may overlooking ka na sa China Sea, tapos overlooking sa Baguio. So yan yung binili ko na pangalawa, yung farm. Tapos yung pangatlong binili ko, yung na nakita ko, sabi ko, aside from yung sa condo, sabi ko, kontento na sana ako sa condominium ko sa Baguio. Nung nakita ko ulit yung bahay ng foreigner na mayaman sa Baguio na binebenta, saan yung bahay? Yung mansion house. Ito, nang nakita ko, napakaganda na naman na bahay. Sabi ko, dito na ako, ito yung gusto ko na retirement ko na kahit na nagkakapi-kapi ka lang dyan Tapos nasa tahimik na lugar and then overlooking din siya ng San Fernando. So sabi ko, magkano ba talaga ito? Binibenta nila actually 28 million. Pero nung hanggang tumawad ako ng tumawad, tapos kinabukasan punta ako kaagad kami doon sa mga anak niya sa San Fernando kasi doon yung ng foreigner. Talagang tinawaran ko hanggang bumaba kami sa 25 million. That is almost 1,000 square meter. 6 bedroom. So, ma-amaze po kayo sa kahit hanggang ngayon parang hindi kami makapaniwala in a short period of time lahat ng pangarap namin nakuha namin. And then bumaba ulit ako ng San Fernando sa La Union para mag-relax kasi nabubore na kami sa kaka-lockdown ng Baguio noon. So nagpilit ako na sumama kay doktora kasi at that time hindi ka pwedeng bumaba na wala kang permit. So sumama ako since kasama ko si Dr. Ramos na may clinic sa Agoo. Yan, may nag-offer na naman habang nagbabakasyon kami sa San Fernando, may nag-offer sa akin sa Santorini. Yun yung bahay bahay din ng foreigner po yan. Nung tinignan ko rin, 4 na unit yan, condominium. So, 35 million sana yan, pero nung COVID na yon, medyo kinausap ko yung foreigner, yan, nasa 28 million din yan. Yung sa may pinakamaganda na sa Santorini, Thunderbird Resort. So, napakaganda rin yan. May swimming pool, tapos overlooking sa dagat. At kung nagbabakasyon ka dyan, talagang relax na relax ka. So, yan lang po yung mga ibang aside from yung sa May Clark, may nakuha rin po ako na condominium sa may The Heights, sa may Clark, tsaka sa may BGC. So, kung titignan mo po, hindi ka talaga maniwala. Para kaming nanalo ng loto, actually. Dahil in a short period of time, lahat ng pangarap namin, nagtrabaho kami ng todo. Pero worth it yung ginawa namin na kahit puyatan for how many months, tuloy-tuloy na ubusan ng boses, lagari dito, takbo doon. Pero in a short period of time, nakuha namin yung gusto namin. Aside from talagang napakasarap po yung feeling mo na bago ka matulog, mayroon ka pa rin pera. Hindi yung bago ka matulog, iniisip mo yung susunod na kung saan mo kukunin yung pera. Paggising mo, problema mo pa rin pera. Dito sa Crowd1, bago ka matulog, nakita mo yung mayroon kang cash account, mayroon ka pang pera. Paggising mo, nadagdagan pa yung pera mo dahil may mga pumasok, may mga nag-encode na mga bagong member. So, tapos yung cellphone mo, katsing ng katsing. Mayroon pang time na walang internet sa daan. Pagdating ko sa bahay, pagdating doon sa internet, parang ang dami na, milyon na yung pumasok sa cash account mo. So, yun lang po sa
sa atin, since karamihan naman ay Filipino, gawin po natin itong Crowd One. Kasi wala po akong nakitang company, sa dami ng mga company na pinasukan ko, hindi po kami ganun kumita ng bongga. Dito lang sa Crowd One. Halos 100 million, 1.6 million euro yung sa total na kinita ko. Sabihin na natin, may mga operational expenses doon, pero kahit na normal yun sa negosyo, at least 60% po na i-save namin to buy properties. So, yun, magtiyaga ka lang, learn the business. Talagang aaralin mo every now and then, inaaral mo yung craft mo because yung mga sabihin ng mga iba na hindi sila makakonvince, walang maniwala, it's not true. Kasi kung inaral mo yung business, there's a lot of selling point dito sa business na to. Unang-una, wala kang binibenta na product na bit o ipautang o ipa-discount dahil mag-i-expire na. Which is yun yung, kaya hindi kami masyadong kumita sa mga food supplements. It's because ang hirap magbenta. Minsan, kailangan mag-stockies ka. Kailangan kumuha ka ng volume. Yung volume na yun, pag hindi mo mabenta, mayroong expiration. At saka yung time consuming din kasi kailangan kung may client ka, i-deliver mo, magkita kayo. Tapos magkita kayo, kaliwaan yung product. Kung kakilala mo naman, ipapautang mo, minsan hindi ka rin binabayaran. So yun yung mga losses ng mga food supplement. Pero dito po, wala po tayong ipapautang na product. Wala po tayong ibabargain na product dahil mag-i-expire na. So this is a totally different networking company na kinumbay nila ang technology. Yung technology is yun yung nagpapabilis ng trabaho natin. Na mabilis yung technology, mabilis din kumita dito sa Crowd One. So sabi nga nung nire-research ko rin yung ng CEO noon, which is yung si Mr. Holstein, na sabi niya, this company is advanced, 15 years advanced. Wala pang lalabas na ganitong company, 15 years pa, pero we made it advanced. And we are giving you opportunity. If nobody will give you an opportunity, Crowd One will. Sabi niya, yung mga katagang yun, sabi niya, totoo siguro ito na magbibigay ng opportunity. So yun nga, for 3 months na tinry ko, kumita ako ng 1.7 million. So yun yung opportunity na we have a better opportunity dito than sa mga trabaho na ginagawa natin ngayon. So if this opportunity is, it will change our life, seryosohin natin. Huwag natin yung, bukas na, ganito, ano lang ako. Pag may 1,000 euro ka na, may 2,000 euro ka nang kinita, nakontento ka na. No, the more na you are earning, the more you work harder in this company. Kasi later on, hindi na yun, dadami na yung mga tao. Halos lahat na ng kakilala mo, na-recruit na ng iba. So this is the time to really give all. Sabi ko dito sa akin, this is a do or die thing. Na talagang i-risk mo lahat. Kasi worth it nakikita mo. Itong mga partner nila, kahapon, they just explained everything sa amin about the Planet IX, about doon sa mga gaming, yung mayari ng gamer from Australia, nagsalita rin, pero hindi pa nila i-out sa ano yun. Tapos yung sa Planet IX, doon sa blockchain, sa NFTs, sa online casino natin is already operating also in 10 countries. So ito yung mga proven. Why we earn this much? It's because ito yung mga company na talagang proven na money maker for the last 10 years. Yung Facebook natin, pag-aari ng isang batang-bata, kumita ng $1 billion industry na ngayon ang Facebook. So yun, social media yun. It's a technology na ginamit. Airbnb, namatay ang 50% ng hotel dahil sa Airbnb. Itong mga Grab, wala silang mga sasakyan pero they make use of technology. Halos naubos yung mga taxi dahil mas maganda yung service ng Grab. So yun yung mga nakita natin for the past 10 years na mga technology na binago lahat. Binago nila yung Netflix natin ngayon.
kinuha yung 50% ng mga sa normal na sinihan. So, pero they make billions na hindi po tayo kasama doon. The difference with Crowd1 is they're making us partner tayo sa business nila. Everything, 5 years from now, na kasama tayo sa Crowd1, I'm telling you, we can become billionaires dahil sa future ng Crowd1 na ito. And this is just the beginning. Sabi nga ni this is just the beginning. We have survived the crucial period na 3 years. Na sa lahat ng company, minsan 1 year, 2 years lang, sarado na sila. Nagkaroon man tayo ng konting problema doon sa payments, but it's normal kasi tinitingnan nila yung mali. Actually, yesterday medyo na-announce na medyo overpay out kami. Pero ang good news doon is hindi naman nila yung sabihin na binabawi. Sa amin ng mga nauna ng mga leader, hindi nila sabihin na bawiin nila yung overpay out. We had a little bit video dinelay nila yung mga pay withdrawals kasi inanalyze nila yung system at yun nga nagkaroon ng overpay out kasi kung gusto natin Crowd1 is the company that lays the golden egg. Kung hindi naman natin gusto nating the goose, sabi pala nila, the goose that lays the golden egg. Kung patayin natin yung goose kaagad na nagbibigay sa atin ng income na nagbibigay ng golden egg, anong mangyayari? Magsasarado. So, good thing for them, nag-delay man sila ng payout just to fix the problem. So, nakita nila yung problema na medyo na overpay out sila, especially sa amin ng mga leader na kumita na ng halos million euro. Pero sabi nila, hindi namin babawiin. Ang gagawin lang namin sa mga masyadong overpay out is that babawasan namin itong future income nyo. Like 10% binabawas namin yung mga overpay out in the past. So sabi namin okay lang yon. Basta huwag nyong kukunin yung cash account namin. Bayaran nyo muna yung nasa cash account and then i-minus nyo yung mga whatever na overpay out. So this is the company that they are trying to fix things. Normal. Sa isang company na before they can become perfect, meron talagang so long as, ang importante dito is so long as they are trying to fix the problem and to go on, na hindi sila magsasarado. Other companies, shutdown na yan. Overpay out na tayo, shutdown. Tapos gagawa tayo ng panibagong company. No, hindi nila isina-shutdown. And to think na, yun nga, tinitingnan ko rin yung history ni yung may-ari ng Alibaba, it took them 10 years in the making para talagang ma-establish yung Alibaba. Sa atin, 3 years pa lang, ang ganda na ng takbo, ang ganda na ng flow. Nakikita mo na yung direction ng company kung saan pa tutungo. Although may mga overpay out sa normal yon. We just have to give them time to fix the problem. So long as hindi sila magsarado. Ang worst part dyan is to close the company. Yun ang masakit. Pero they are doing something to perfect. Kung ano man yung magkamali sila, mayroon silang mga mistake, but it's normal. So, for us na nag-stick sa kanila is worth it. Sabi namin, we stick with you. You are the one our partner, who is stick with us, who is stood by us through tough times and challenging times. You will benefit from it. Sabi nila, so before they made all the announcement na napakaganda ng C1 mangyayari sa C1 Rewards natin. And sabi ko doon sa mga C1 Rewards, ang daming mga hindi makapag-antay. Sa C1 Rewards, yun yung parang share natin, how can we become part owner of this company is through the C1 Rewards na share natin. Binigay po ng company yun na libre sa mga pioneering members. And if Jack Ma, yung share po ni Jack Ma, it took them 10 years para makapasok sa stock market. Tayo po is on the 3rd year, ito na, papasok na sa UK stock market. And then doon tayo magkakaroon ng parang trading sa C1 Rewards. And guaranteed po yun, yung C1 Rewards po natin, it's a guaranteed. It's just a matter of time bago natin maging pera. Pero mas maganda na rin yung, meron tayong inaasahan na pera natin kaysa sa hirap ng panahon ngayon, wala tayong inaasahan, di ba? Mas maganda na yung may inaasahan kaysa wala. So guaranteed po yun, magiging pera yung C1 Reward natin. And then yung sa mga Planet IX po,
Hindi ako yung technical na tao dahil wala namang computer nung college days namin. So nag-aaral din po ako about dito sa technology. Pero I'm trying my best. Minsan nahihiya pa ako sa mga kabataan ngayon kasi yung inaaral ko ng 3 hours, kagaya ng mga pag-i-encoding, 3 hours kung inaaral yan. Pero sa kanila 15 minutes lang, tapos na. Pero sabi ko, kung hindi ko aralin, kung hindi ko sabayin ang dito sa mga pag-aaral sa technology na ito, mahihirapan ako kung mag-traditional business ako. So technology, we have to learn. Kahit matatanda na tayo o mga ano, kailangan aralin natin ito kasi this will give us an easy life. Technology will give us an easy life, easy money. Kagaya ng nangyari sa amin that we earned last 1.6 million. Saan mo kikitain yun sa mga normal na job natin? If we are patient enough to stood sa trabaho natin for 10 to 20 years, why not na gawin natin to 2 to 3 years or just maximum of 5 years and then you will have your retirement already. So dito sa Proud One, having a pension of 10,000 euro, guaranteed every 15th of the month, guaranteed yun. Plus yung mga C1 rewards ko, plus yung mga daily bonuses ko. And then nabili ko na yung lahat ng gusto ko ngayon. I'm also trying to, tinitingnan ko rin yung Dubai real estate kung pwede akong makabili ng condominium dito kasi napakaganda po dito sa Dubai. Kung sa Pilipinas, panay ang lockdown, dito sa Dubai, open siya. Wala namang nakontrol na nila yung COVID. Tapos, ang daming turista dito. It's one of the best cities na nakita ko, country. Napaka-organized lahat, napakaganda, napaka-easy lahat, pati mga grocery mo pwede nilang i-deliver sa kwarto mo mismo, hindi ka na kailangan pumila-pila sa grocery. Everything is easy here in Dubai. So tinitingnan ko rin kung I can afford to buy apartment here, condominium for tourist rentals in the future. So ang condominium po dito nasa 25 million ang mga flat dito sa Dubai. Pero pag pinarent mo rin, siyempre, mahal din siya. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Unang-unang tip po sa inyo is to make a listings of at least 100 names. Yun yung gagawin nyo sa mga incoming na prospect nyo. Kasi kung patsamba ka lang na sino bang re-recruitin ko, pag mauubusan ka. Kung sino yung maraming listahan doon sa notebook niya, I still keep my listings dito sa Dubai kasi I'm trying to make a prospect dito sa Dubai ng mga iba't ibang lahi. So I still do my prospecting list book. Ito pag punit-punit na siya, nalagyan ng kape, nalagyan ng sabaw kung ano-ano, yung mga may prospect list na notebook, sila yung palaging may kausap, yung mga hindi nawawalan ng kausap. Every time na may maisip ako na pangalan, lista ka agad. Every time na may mamit ako na tao, lista ka agad. Either prospect yan o suspect yan, nililista ko lahat. Yun ang technique sa networking. And then, if possible, mas gusto ko na yung mga tao pumapasok doon sa gold. Wag na sa white. Kasi sa white package, ang mga tao, they can, parang, kahit mawala yan, 6,000 lang yan, o 100 euro lang yan. They will not become your partner. Pero pag doon sa mga nag-invest talaga ng higher package na sabihin mo sa gold to titanium pro, yun yung mga taong seryoso. So dito sa networking, since this is about building people, yung mga titignan nyo, kahit yung mga kukunti lang yung downline nyo, basta yun yung mga magtatrabaho sa inyo, magiging seryoso sa business. Yung mga 6,000, sila pa yung ubos ang oras mo. Yung mga 6,000, sila pa yung maiingay, sila pa yung reklamador. So dito medyo mag-screening kayo, hindi yung lahat ng kung seryoso ka dito sa business, since this is a guaranteed, pag tinrabaho mo po yun, ito, guaranteed yung million mo, basta trabahuin mo to. So kailangan maging seryoso. Kagaya ng natin, hindi kagaya ng nag-graduate ako as a nurse, pero it doesn't guarantee that after graduation, I can become millionaire. Nag-graduate ka ng engineering, it doesn't guarantee you na magiging milyonaryo ka. Pero dito sa Proud One, if you just work hard for this,
there's a guarantee that you can become millionaire in crowd one. So long as you follow the process, gawin mo lahat-lahat. And if you want to have an extraordinary life, sabi ko nga, you have to do some extraordinary thing also. Kung gusto mo ng maraming kitaan, wala namang kumita ng extraordinary na hindi nag-effort ng extraordinary rin. So if you want to have an extraordinary income, you have to do some extraordinary job. So gawin mo yung this is our business. We are partner. We are not just a networker from the company. We are partner sa company na ito. So yun nga, sabi nung hindi naman sa amin lang to, it's yours. Partner tayo. So whatever na kinikita namin, and I believe so na I am partner of Crowd One because ang laki ng binibigay nilang kita. I already earned like 1.6 million euro in just 2 years. And meron pa akong share sa kanila, which is yung T1 rewards. Meron pa akong mga Planet IX na to look forward to, na parang savings ko na naman yon. So, hindi ka na maghihirap dito sa Crowd One so long as you give your best. And aralin mo talaga to see kung ano yung sa dami ng mga selling points natin. Ako pag may nakausap akong kliyente, 100% yan convinced ko because of so many good things na wala sa ibang company. Maliban na lang kung wala talagang pera, talagang hindi mo talaga makonvince yan. Pero kung talagang may pera talaga, halos lahat dito sa Dubai din, ang daming mga sinasabi, if you want to earn in Bitcoin, how to earn in Bitcoin, through Crowd One din, pwede nating i-convert yung sa Bitcoin. Yung isang, yung pinost ko na is, na-approve yung Bitcoin withdrawal ko. I earn like almost, now, nag-approve ulit sila, is $55,000. Earning $55,000 to $60,000 these days, mahirap pong kumita ngayon. Pati dito sa Dubai, tina-challenge ko, tinitignan ko, I become member of the Philippine Business Club dito sa Dubai. Mga grupo daw ng mga negosyante yun na mayayabang doon sa mga namin. Pero when they say their income, kami po yung pinakamalaki pa rin. Wala pa rin tatalo sa mga income namin na mga $50,000 to $60,000 a month. So yun yung future natin. Hindi man yun na-reach yung position namin, pero I'm encouraging you, please, do Crowd One and give your best. Sabi ko nga doon sa interview ko sa kahapon, how did you come up with this position? Sabi nila, it's a do or die thing because I see the vision. I see the future in this company, and I'm not just a worker here, I'm a partner in this company. So why not give your all, give your best in this company? And after that, ito, worth it. Kahit natutulog lang ako dito sa hotel na to, I can still afford to stay in this hotel for months and months. Samantala yung mga ibang Pilipino nasa partition, nagsisiksikan doon sa mga partition, sa mga bed space, ganon. Which is naawa ko kasi kung may COVID yung isa doon sa magkakahawa-hawa. Pero so far dito sa Dubai, sa very good country, maganda yung gobyerno nila. They take care of mga residents nila. Pag once na sumakit yung ulo mo o inubo ka, pwede kang libre lahat, pati pagkain mo libre lahat. So hindi ka matatakot din dito na mag-COVID kasi lahat yan libre. Tsaka napaka-advance yung technology nila dito sa mga gamot. Wala na akong naririnig na namamatay sa COVID. Pero maganda pa rin yung comfortably ka, wala kang masyadong kasama, you can sleep na walang masyadong disturbance, and we're at the yung time na nag-i-enjoy na kami. And then ang mission na lang namin is to also help other people na kagaya, especially Filipinos, dahil ang dami kong napuntahan na country na Filipinos are just like workers na lang. And naawa ako sa mga sitwasyon because we have this talent. Matalino tayong mga Pilipino, and yet we are not given chance sa mga ibang bansa. Our talent is exploited sa mga ibang. Dito sa Pilipinas, dito sa Dubai, ang karamihan ng mga troubleshooter, mga Pilipino, gustong-gusto nila ang mga Pilipino na tao kasi matatalino, hindi kagaya ng mga iba na
Ang hirap, mga ibang lahi dito is ang hirap makaintindi, ang hirap yung instruction mo. Pero mga Pilipino, ang bibilis nila. So dito sa Dubai, gustong-gusto nila ang mga Pilipino. And yet, pero hindi sila nabibigyan ng talagang opportunity to really go to higher position na mataas yung sahod. Kahit anong galing mo minsan sa ibang bansa, hindi ka binibigyan ng, pinabibigyan pa rin nila yung mga citizen nila. So yun yung But this time, sabi ko, kaya kami gumagawa ng ganito na kahit na hindi namin kayo downline, but we are sharing yung knowledge namin para tayong mga Pilipino maging negosyante na lang. Because this opportunity is rare. Hindi mo na ito makita. I believe kahit nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, hindi nyo makikita yung opportunity. We are limited. We are just limited doon sa income natin, sa mga monthly natin. And we have to work for like 10 years, 20 years, 30 years bago yung retirement natin. This company, if you just have to work for like 2 to 3 years or worst thing, sabihin natin hindi kayo kasing bilis namin, work for 5 years. What is 5 years to have an income of pension of 10,000 euro every month, guaranteed. And then next year, pag lumaki yung kita ng mga mixer at naging boom yan sa buong mundo, baka doble yung residual natin. So, we have a lot of things na to look forward to dito sa company na to. So, I'm encouraging, try your best, do your best here in Crowd 1. Masyado na yata akong, baka natulog na kayo. Gising ka ba? Hindi po, Yes ma'am. Very inspired po kaming Buhay lahat. na buhay po kami, ma'am. Grabe, All grabe ears. yung All napapakinggan ears po namin. kami. All ears, ma'am. Kung nakatulog na kayong lahat. Kayo po yung tainga namin sa mga balita mo, ma'am, sa mga sharing mo. Grabe po. Nakaka-amaze. Yun siguro yung masasabi ko. Unless may mga question kayo, you can still ask kasi yung next na namin is mga alauna pa. Maghanap ng schedule namin to go back sa office. So kung may mga question kayo, I will give you like 15 minutes to ask question o may mga hindi ako nabanggit na gusto nyong iklaro o mga tips na gusto nyo. Question po, ma'am Nora, yung nasa screen po na dress mo, ang ganda-ganda. Signature po yan, signature design dito sa Dubai. That is almost like $2,000. Ay, grabe. Pero kung nasa euro ka, kumikita ka ng euro, parang hindi mo na tinitignan yung price. So long as gusto mo, happy ka doon sa dress, go ahead. Wow. Yes, like you said before, ma'am, na dati po, di ba, pinoproblema nyo yung pera? Dati po, pinoproblema nyo yung pera. Ngayon po, pinoproblema nyo ulit ang pera kung paano nyo gastusin. Di ba? Pinoproblema mo kung saan ka mag-shopping. Gano'ng kasarap yung problema na yun yung problema na na gustong-gusto ng lahat ng tao dito. Guys, sa lahat po lang nandito sa loob ng webinar meeting na ito, gusto niyo ba yung problema na iyon, yung paano niyo gagastusin yung mga income? Type 2 nga po kung gusto niyo gastusin yung income niyo, na yung problema, magkaroon kayo ng problema na paano niyo gagastusin yung pera ninyo, type 2 nga po. Grabe, ang dami. Yung pumasok sa akin na $55,000 hindi ko pa na-withdraw yun. Yung ginagastos ko pa lang yung dating savings ko. So, ito yung energy ng pera. Minsan kahit na masakit yung ulo mo, kahit na nararamdaman mo may sakit ka, pero kung alam mo may pera ka, tapos nag-sale doon sa mall, sabi mo, ay hindi na masakit, may pera ako. Punta ako sa mall. Pero kung may sakit ka, masakit yung ulo mo, tapos wala ka pang pera, lalong sasakit yung ulo mo pag wala kang pera. Pero kung may pera ka, may sakit ka sa ulo, tapos nalaman mo, may sale doon sa mall, ay babangon ka at magbibili sa mall. Grabe yan. Ma'am, gusto ko lang po i-mention sa inyo, ma'am, siguro hindi nyo napansin, meron po nag-message sa chat box po natin, isang tao, kasi hindi ko po siya kilala. Ang sabi po doon, paano po mag-join dito sa Crowd 1? Sabi niya gano'n. Wala po tayong presentation na ginanap dito.
kayo po ay nag-testimony lang po. So, nakaka-inspire talaga na sa isang testimony lang po, wala nang kailangan presentation, willing na po siya mag-join kagad. Wala pa po nagaganap na presentation. Okay, napakinggan niyo lang po ay yung testimony. Gusto niyo na mag-join kagad. Grabe po yun. So, again po, Ma'am Nora Nganoy, maraming salamat po talaga sa pag-i-inspire po sa amin at napakalaking tulong po talaga yung mga words na inyong mga nabibitawan, yung pag-i-inspire po sa amin, pag-motivate po sa amin, kahit na kayo po ay talagang sobrang hectic po ang inyong schedule, yung oras po ninyo talaga, your time is gold talaga po. So napagbigyan niyo pa rin po kami. Muli po iyo na pinapaabot po namin ang pasasalamat po sa inyo, Ma'am Nora Nganoy. Yun, sa lahat po ng may mga question, pwede po kayong mag-ask o mag-unmute po. So habang iniisip niyo yung question, kuha lang ako ng hot water. Go ahead po, ma'am. Go ahead po. Sana all. Ma'am Adelpa, mayroon pa kayo idadagdag mo, Ma'am Adelpa, o ay gusto ko yung itanong? Ma'am Abby, ikaw ba yung nag-share screen, Ma'am Abby? Yun, grabe naman yun. Nakakatayong balahibo yung napakinggan natin. So, siguro sa mga hindi pa po member, sa mga guest po na naandito ngayon sa loob ng webinar meeting na ito, siguro po nagtataka kayo. So, 200 plus. Yes po, ma'am, napakarami po natin. So, hindi siguro iniisip nila, imposible bang kumita ng 2,000 euro a day? So, sa crowd 1 po, impossible is nothing. Yes. Ang pinaka-maximum ko po na kinita in a day, especially nung lockdown, na-plus out kami, halos nasa 8,000 euro a day. Ay, grabe naman. Saan mo kaya dadalhin yung pera na yun? Sino kayang taong, siguro mamumroblema ka kung sinong taong gusto mong tulungan, di ba po, ma'am? Yun napakasarap. Actually, marami rin kaming yun ang maganda rin sa crowd 1 kasi if you have something na sobra-sobra, during pandemic po, nakatulong po ako tinulungan ko po na mga prisoner, 200 prisoner po, tinulungan ko for 3 months. Bumili ako ng mga sabon, nag-donate ako ng almost mga sabon nila, toothpaste nila, lahat 200 prisoners sa Baguio. Tapos nagbigay din ako ng mga bigas sa mga barangay na pinamudmud nila. So maganda yun po yung feeling kasi may sobra ka. Mas nakakatulong po tayo kung mayroon tayong sobra. Pero kung wala ka talaga, anong maitutulong mo sa community mo? So mayroon po tayong impact sa community. Yung isang President 1-star po rin sa Baguio, nagbigay ng 350 na sacks of kaban during pandemic. So, marami po tayong natulungan ng mga organization, lalo yung mga may sakit, mga paaralan. Marami rin po akong na-donate, pero ayoko lang din na parang pag nag-donate po ako, ayaw kong sa media na ganito. Pag nag-donate lang po ako, tahimik. Hindi ko po nilalabas sa media. Pero I did a lot of donation din sa mga organization na alam ko rin na nangangailangan. Wow, thank you, Ma'am Nora. Stay put kung hindi ka pa naman pupunta sa event, Kasi kasi Ma'am Nora po magbibigay ng 5 gift code or GCash. Pwedeng 3 codes. Dami nang hiningi. Wait, kunin ko yung 3 gift code daw siya. Baka anong gift code mo ba yan? Titanium or gold? Grabe naman. Talaga namang umaapaw yung blessings talaga naman. So, napakaswerte po talaga noong mga naandito ngayon, today. Oo, napakaswerte po talaga ngayong araw na ito. Lahat po na naandito ngayon. So ito yata yung pinaka-biggest na crowd ngayon, 228 attendees. So sige, ko yung akala ko less than 100 lang yung banding time lang ito. Pero since is 279,
sige po, ano ko yung 5 codes for everyone to at least... Wow, thank you po, ma'am. Wow, grabe naman yun. Salamat po, Ma'am Nora. Ano ko lang yung May ilan mga yung 79. 281 na. Pwedeng bigyan mo rin ako ng screenshot sa Biglang 281 na po. Kasi 5 codes, Mama Delpa. Sige. Ma'am Nora, ganito po ang gagawin natin. Mag-raffle tayo, no? Yung tambyulo. Okay? Kung sino mananalo, then doon natin ibibigay na kaagad from you. Para hindi mo na ipasa sa amin. Oo nga, kasi minsan pag ipinapasa ko, hinahanap pa rin sa akin. So, sige, yun. Kung may na-prepare na kayo na gagawa ko ng codes, then... sige po, salamat. At saka si Ma'am BLG po, nandito, si Ma'am BLG, magbibigay din siya ng 3 gift code. Wow. Ay, grabe naman yun. Kaya Kung nga may ma'am, tayong gift codes, exempted na to mga directors sa mga tambyulo. Nandito na po si Mentor Winnie. Baka po, naantay ko lang ang kanyang sagot kasi sabi ko baka makapag-donate siya ng Mentor Winnie, siya po yung isa sa pinakamataas sa Unstoppable. Mentor Winnie, nasaan ka na? O, pakitingnan. Mentor Winnie, sabi ko baka makapag-donate siya ng GCash. Ambus lahat ng mga dito ha. Isang gift Grabe code yun. from Director Risa. Nandito na sa akin yung isang gift code. Nawala si Mentor Winnie. So nako po, sayang naman kung kayo po ay hindi po nag-comply doon sa requirements natin na i-rename yung mga pangalan, anong team kayo, Pangalan yung ninyo, true name oo. ninyo. Sayang, hindi po kayo mapapasama sa tambyulo natin. Pagkakataon na ito. Pagkalaran. Oo. Ma'am Abby, while waiting for the mga maybe we can just start with one contestant para mapanood po ni Ma'am Nora. sample, panggising. Yun. Panggising. Go ahead po, Ma'am Maribel. Siguro pwede nating ibalik yung kanina, i-rewind yung mga nauna kanina. Pag may time po mamaya, ma'am, pwedeng yung mga sunod-sunod na. Sino nang sunod, Ma'am Maribel? Let's do MMK people team. Ready na po kayo? Sir Steve? Ito po yung pagkasunod-sunod ng aking listahan kanina. Tapos na po ang Dreamers, ang Rich. Now it's MMK's turn to show their talents. Okay, si Steve yata So, You're open to Steve. check. Ayan, naririnig ko ba? Yep. Yun. Hello po. Yes, sir. Yes, sir. Congrats. Ayan. Siya po ang pinakabatang manager sa buong Yeah, congratulations pala sa grupo nyo. Napakasipag. And I don't think na pag wala pang presidente o senior president sa grupo nyo, it's not your best. It's not your best. So work harder with your upline para talagang mabilisan na kasi pababa yung points natin if you notice na paliit ng paliit. So kailangan we have to take this time, double time para mag-ramp up kaagad. And we have to take advantage doon sa roll out na 30%. Malaking bagay po yun kasi lumit yung points natin. So till January 22, i-take advantage natin to. Wala munang mga party-party, wala munang mga mag-double time tayo to work until January 22. Para lahat kayo nasa presidential level. Yun, maraming salamat po, Ma'am Nora, sa advice, sa tip. So yun, ready na yung gift code natin na 5?